voices, fresh points of view, from Qatar to the world, for me and for you. Love, sex, career, health, life abroad. No topics off limits, no truth is ignored. Sometimes salty, sometimes spicy, always true. Real talk, spicy opinions, let the stories flow. So are you gonna spit it or spill? Tell us how you really feel. It's Kicks and Miller, keeping it real. Naka-play na? Hindi pa? Play na? Kanina pa yung recording. We. Pag upo ko dito. Talaga? Kakat ka na lang. Okay. Hindi. Tatanong ko lang. Cut Okay. lang yan. Alright. 5, 4, 3, 2, 1. Tawa naman agad. Nakakainis naman to eh. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome to Spit or Spill, episode 11. Yes. Yun. Episode 11 na tayo. Tuwak. Ano to sinot namin to same day, kaya parehas kami ng damit, ha? Kaya ang damit, makinig na lang. Naliligo po kami, okay? Pero weekly namin ina-upload to. So pag as baka sabihin nyo kasi si Kicks or si Miller hindi nagpapalit ng damit. Yun ang damit namin. Grabe kayo. Diba? Alright. For today's episode, paano ba? Ang hirap kasing ipakilala tong guest na to eh. Sobrang special na to eh. Correct. Kailangan big introductions. Itong episode na to, woman empowerment. Yes. Ayun. So, madami tayong matututunan sa kanya paano niya na-achieve kung ano mang meron siya ngayon. Ano yung mga pinagdaanan niya, struggles niya, successes niya, lahat i-discuss natin. Yatsik pa natin yan. Sige na. Silva, ikaw na mag-introduce, Kicks. Go no. Ako na. Okay. She's a nurse. Ano ba? She's an achiever. A mom of one. Educator. Yes. Community leader. Ano ba? Masyadong active. Masyadong daming active. org. Oo. Ako napapagod. Cum laude. Cum laude to. Yes. Anyway, let's welcome Dokting. Ano ba? Hindi ko kasi alam kung anong name ang gusto mong Ting Olase. Yes. Miss Ting Olase. Welcome, Miss Ting sa Spit or Spill. Ayun, thank you for having me here. Hello everyone. Diba? Okay, kumusta? Anong i-discuss natin for today? Akala ko anong bago eh. Katapos lang natin ang unang episode eh. We'll talk about yung journey ni Doc Ting. Well, she's fondly called Doc Ting here in the community. Ano yung naging journey niya from the Philippines to coming here, ano mga naging challenges, ano yung mga successes niya as an OFW, and how she got where she is right now. Diba? Yun ang mga discussions natin for today. Sige. Hininga. Sige, mag-start tayo from the beginning. From the beginning. Yung mga 2 years old ka. yung mga Earliest memory. Start tayo ng college. Okay. Kasi doon natin malalaman kung ano, yun yung time na kung ano talaga yung gusto natin eh. Yeah. Alam natin kung ano gusto natin. Ever since ba, nursing ang gusto mo? Actually, hindi. Yan, gusto ko talagang maging doktor. Okay. Pero same medical field. Medical field pa rin. Kaso yung, di ba usually ang path mo for pagiging doktor, yung pinaka-common Mag-pre-med BS ka. Bio, di ba? Yeah. Pre-med, ganyan. So, nung nag-a-apply ako, syempre BS Bio yung sinulat ko, ganyan. Tapos, nakalimutan ko na kung yung next. Parang kasing Two choices. Two choices. Sa UP kasi yun. So, 2 choices. Hindi ko alam kung psychology ba or something. Tapos sabi ni ng nanay ko, sige, i-pencil mo na lang, tapos ako na gusto niya parang i-type
Parang may electronic typewriter pa yata. Bakit gano'n, no? Sa mga taga-UP talaga, simpleng yabang, no? Sa UP kasi yun. Hindi. Hindi, alam mo, kasi Di ba? Simpleng yabang, no? Simpleng yabang. Parang pagkakabanggit ni Miss Ting, sa UP kasi yun, no? Nakapinasin ito talaga. hindi ko kasi alam kung ganun. Hindi, dalawa lang kasi yung in-applyan ko. Yun lang yung isa yung malapit sa akin. Okay. Tapos parang yung isa, in-applyan ko lang kasi sabi ko, baka mamaya hindi ako makapasok. Tapos Anong second choice mo na university? Lasal yun. Kasi Lasal. yun yung pinamalapit sa bahay. Kaso kasi, sabi ko, sige, maghahanap na lang ako ng scholarship or something. Kasi yun lang talaga yung, Option. So, nagulat na lang ako nung, luckily nakapasa. Nakalagay nursing. Tapos nanay ko pala yung naglagay nun. So, sabi niya kasi, parang, kumbaga parang may fallback ka kahit hindi ka matuloy mag-doktor. Which is, alam mo yun, sabi ko nga, grabe, na ano yata niya, na preempt ba niya or something, parang ganon. So yun, pero gusto ko din talaga yung sa medical field. Okay. Ganon. Okay. Sige, magbasa ka dyan. Ano? Ay, sorry. Okay. Sige, magbasa ka. Sige, maghanap ka. Hindi, etong podcast kasi talaga na to, walang research kami, wala talaga. Wala kayo Impromptu dyan. lahat. So sige, Ate Ting, nung college ka, ever since ba achiever ka? Simula nung, siguro, I could say. Cum laude paano hindi? Kasi parang, Hindi, ang cum laude, di ba? From elementary, valedictorian. Hindi, actually hindi. Or college ka na may honors naman. Kasi syempre si nanay ko gusto niya rin syempre yung na parang she puts a big deal on excellence, parang ganyan. So, parehas kami ni Romel, we come from Pahaw Catholic School. Same. Schoolmates kami. So parang din, ang mother ko rin kasi lahat sila, yung magkakapatid, doon din sila kasi we come from Paco. Same Paco, community. Manila. Manila boy and Manila parang, girl. Oo, Okay. so parang kasi syempre yung school has a high quality, gives high quality education. So parang lang din yun, short of saying na, kumbaga sayang naman if you don't give your best, parang gano'n. So may standards na rin ako. Siya sinet for me, tas ako rin siguro gano'n. Okay. Pero nung college kasi, parang hindi ako agad-agad nag-achieve yung parang with honors. Kasi ang hirap din kasi actually mahirap din kasi yung course namin and all. And Hirap kasi I was still, ang campus mo, UP, malapit ka sa Robinsons. Ang hirap, di ba? Ano ba? may 5 units kami doon. Robinsons ba ako or sa... So parang ang ko was that, syempre nag-aano pa ako na sa isip ko na parang ayoko din yung course ko kasi. Parang feeling ko hindi siya, hindi ko sa ayoko. It wasn't your first choice. Hindi ko nakikita yung, yung inspiration ko dun sa course. Parang ganon. So, naglalaban yung isa pang and the mere fact na, syempre, ang dami mo ring kakompetensya. Pero ang maganda dun, kasi ang kakompetensya mo na sarili mo, I really didn't feel na ang dami kong kakompetensya na classmates ko. Parang ganon. Yun. Tapos, nawala na ako. Anong klaseng student ka? Hindi ako crammer. Hindi ka crammer. Ay, wow. Kasi hindi, Corny na ito, hindi kasi feeling ko, hindi naman ako yung talagang likas na matalino. Feeling ko masipag lang talaga ako mag-aral. Alam mo, pero feeling ko kasi pag hindi ko siya, kunyari inaral ko lang siya ngayon, tapos bukas yung quiz. Exam, yeah. Feeling ko hindi ko siya masasagutan. Or siguro, anxious lang ako or parang ganyan. Yeah. Pero ever since ganun ako, parang I want to prepare ahead. Parang gano'n. Yeah. OA man sabihin, pero kasi feeling ko mas nare-rehearse ko sa utak ko yung Yung retention may mga mas ganun talaga, maganda. pero kasi, naalala ko may best friend ako nung high school.
Ay, best friends pa rin kami hanggang ngayon. Yun yung valedictorian namin sa high school. Tapos nag-ano rin siya. Siya yung natuloy mag-doktor. Pero yun, grabe yun. Crammer yun. Tsaka habang nanonood siya ng TV, nag-aaral siya. Hindi ko kaya yun. Sabi ko, pero yung feeling ko, yun yung talagang likas na matalino. Tsaka very visual person ako. So, kailangan makita ko siya. Hindi ko lang siya pwedeng yung papakinggan, tapos hindi ko siya isusulat. Pag nasulat ko siya, nakita ko siya. Doon ko siya nare-retain. Iba-iba kasi din tayo ng learning process eh. Parang gano'n. Pero hanga ako sa mga gano'n sa mga crammer. Kasi gusto ko yung gano'n, parang, ay, Bukas na. Diba? Parang gano'n. Kasi makakalimutan eh. Kapag masyadong matagal yung mong inaral, makakalimutan. Pero ako kasi para feeling ko, once na inaral ko siya ng, siguro mga 2 or 3 days before. Tapos syempre, aralin mo para a day before. Pero at least, isang pasadahan. Yeah. Yung repetition ng inaaral mo is mas magsistick siya sa... Yeah. Okay. That's good. Ikaw ba nung student ka, UP? School bahay ka ba? Or may mga instance ba na nag-school vocal ka din? Or Wow, school vocal talaga. I could say na, kasi may mga may mga kabarkada. or typical na ikaw yung nasa harapan ng seat lagi? Ay, hindi naman. Hindi naman. Dati kasi may mga subjects kami na alphabetic, nakakainis yung gano'n, di ba? Pero pag yung kasama mo yung mga kabarkada mo, no, hindi naman harap. Siguro mga gitna, ganyan. Tapos kasi may mga barkada ako, minsan sa likod. Nalala ko one time. Kasi mapasaway din kami, nag-politics kami sa likod. Okay. Kahit ano, pwede mo magawa sa likod. Oo, alam mo yun. Anyway. Anong mga nagawa mo nung nasa likod ka? Wala akong ginagawa sa likod. Pero yung may mga kabarkada kasi ako na nakatira sa Malate. Okay. So, kunyari pag after exam, or pag kunyari Thursday, hindi pala Thursday, Friday pala Friday night. Yung weekend natin. Nagmamalate kami. Okay. So, hindi naman siya yung tipong school bahay lang. Tapos may org din kami na, may org din ako na sinalihan. Pero that time, isa lang. Kasi yung org na sinalihan ko, parang, parang may kasama na siyang choir, may dance, may art, parang ganon. So, parang bibo talaga. nursing artists ko. Hindi, yun, I think kasi nung college, nun lang ako talaga naging active na ganyan. Nung high school kasi parang feeling ko more on yung mga orgs, puro academic, parang math club, science club, yung mga ganon. So, I think sa UP, mas naging well-rounded yung ko. Personality mo. I feel. So, isa ka pala sa mga nahubog ng UP. Again, ba? Hindi ako aktivista. Takot ako yung mga So, hindi ka nakisali ever? Ang ginagawa ko, usually yan, pag may sauna, di ba? Mapupuntahin nila. May bus naalala ko, may isang bus na nirerenta nila. Pupunta kami ng Diliman. Walkout yan. Hindi, magpapa-attendance lang ako. Pagdating ko doon, papa-attendance ako. Syempre, may makita ng mga bumbero, mga gano'n, di ba? Uwi na ako. Basta pag nakapag-attendance ako, uwi na ako. Kasi tatakot ako yung makasama sa gulo, ganyan. Yun yung mga hindi ko kasi may mga prof talaga sa UP na very, talaga. Parang yun na yung attendance mo for the day. Meron talaga. Okay. Ay, Ewan ko lang hanggang ngayon kung ganun pa rin. Pero that time... Yeah, ganun pa din. Madami pa ding prof na, lalo na sa mga state U, na very, sa community. Okay. It's good din naman, I guess. Pero fast forward, graduate ka as nursing cum laude. Nag-take ka agad ng board? Kami kasi actually kasi ang daming students sa UP. Yung first usually ang boards ng nursing is June and December. So hindi kami nagjo-June kasi hindi nila na-process agad yun. Hindi na pa-process yung namin transcript. So December kami nag-take. Okay. Oo. December ako nag-take. Nag-work pa nga ako nun before mag-take kasi syempre maiinip ka eh. Diba? Hindi ka nag-enroll sa review center? Nag-enroll din ako sa review center. Ano yung sikat na review center ng nursing before? Kami East-West no sa amin. Baka Gapos yung sinasabi. Si Gapos came after East-West. Let's go. East-West kasi ang may-ari nun is one of our professors. Kaya din nag-enroll din kami doon. Okay. So between those, between yung pagka-graduate and then taking your licensure,
What did you do? Yun nga, I worked in one of the, para siyang editing, as parang editing company. Hindi siya editing, para siyang publishing. Pero siya, alam mo yung, ewan ko ngayon kung meron pang ganun ngayon kasi syempre puro online na lang ngayon. I don't know if they still publish yung, para siyang, Printing press. hindi, siya, di ba meron tayong mga catalog of medicines, ganyan, and medical equipment. MIMS Asia siya. Okay. So, dun yung parang meron Brochures. yung, parang isang booklet siya, parang directory ng mga gamot. Sa mga doktor, okay. ibinigay siya medical equipment. So, syempre pag nag-edit sila ng gamot, pharmacist yung hinahire nila. Okay. So, yung sa akin, medical equipment. So, kunyari, bibigyan kami ng brochure. Diba, ang haba nun. I-edit mo yun, gagawin mo lang yun in 2 sentences to describe. Kunyari, one machine, parang kunyari, nebulizer, ganyan. So, i-describe mo siya. Tapos, yun, ilalagay mo siya para pa nga siyang Microsoft Access yata yung namin. Access. Yung, diba? Yung aming, Database. yung parang kung saan mo i-enter, kung anong machine, kung anong company, ganyan. Tapos mayroon pang mag-edit din ng work mo. Pero syempre, ka naman nila. I-guide ka nila. So parang talaga, pang yung mga bagong graduate, walang experience, ganyan. Okay. So, syempre, sa Makati kasi yun. Kaya, syempre, parang feeling mo ang... Yeah. Sa Makati. Ganyan. So, nag-explore mo na kami ng gano'n. Siguro may kasama ako ng classmate ko. Inano lang din niya sa akin. Sabi, gusto mo bang mag-work? Ganyan, bago tayo muna mag-aral. Diba? Syempre, parang, wow, sige, mag-work tayo. Oo. So, gano'n. Nakapag-try din ako ng gano'n. Magkano bang sahod namin nun? 7,000 pesos. Malaki na rin yun nun. Kasi bagong graduate ka. Tapos, malaki yun. wala ka malaki yun. namang, diba? Wala ka namang ibang gagawin. Sa Diba? bagay. Kaso Manila yun eh. Di ba mahal ang cost of Hindi, living? that time. Ay, okay, sorry. Tsaka siguro pang sayo lang. Hindi naman ako hinihingan ng nanay ko ng that time is siguro, malaki yun. para lang masabi na nag-work ka, ganyan. And sabi ko nga sa kanya, para rin siguro, makapag-ipon. Kunyari, to fund the review center, di ba? Sa bagay. So, yun. Yun. And then, naging RN ka, saan ka hospital nag-work? Ayun. And pag-usapan natin ang mga experience mo dyan As as nursing. Ayun. Actually, matagal-tagal pa bago talaga ako nag-practice. Kasi, di ba, gusto ko talagang maging doktor. Okay. So, ang ginawa ko muna, I wanted to get into a medical school. Okay. So, eto na naman ang pangarap ko. Siyempre, graduate ako. Gusto ko UP din. UP din. Mm-mm. Kaso kasi, kapag sa UP, mag-a-apply ka, ano lang yan parang, 80 boys, 80 girls lang ba yun yung ina-accept nila from the entire Philippines. Tapos, parang 20 of, tama ba? Basta parang may percentage pa nun is, parang galing pa, parang intermed pa siya. So, yun yung mga pagpasok pa lang nila ng UP, pagkapasa pa lang nila ng admissions test. Parang 2 years lang. Yun yung parang shortened ng medicine course. Parang 2 years lang pre-med. Tapos diretso ng medicine. Okay. So parang yun yung parang top 20 pa yun nung mga pumasa ng Wow. so yun. Tapos ang kalaban mo doon, syempre yung mga BS Bio. Tapos buong sabi ko saan buong mundo. Buong Philippines. Tapos pati pa syempre mga anak ng doktor na or prof na ganyan. Okay. Tapos ang rumor pa nila, kinukuha nila sa mga professional courses like yung mga nursing kasi syempre pag nursing gusto ko nila maging nurse hindi ka na, parang mas less na yung maging doctor so parang isa-isa lang daw per batch na pumapasok kinukuha nila so parang wow para sabi ko sige try lang parang ganon so wala the first year after ko mag-graduate nag-try ako umaabot naman ako ng interview kasi big deal na yung pag umabot ka ng interview kasi meron pa silang tinatawag na National Medical Aptitude Test so yun yung test na parang siyang college entrance test so parang bago ka mag-med school may test pa na ganun buong Philippines din yun so parang syempre kino-consider din nila yung grade mo doon ganyan so after nun hindi ako nakapasa. That year, wala silang kinuha na nurse.
Oh, that okay. year. So, ginawa ko, nagtrabaho na naman ulit ako. Pero as sa research, parang research assistant Okay. sa UPPGH, ganyan. Ah. Sabi ko, sige, magta-try ako ulit. Parang ganon. Nakakatawa nga. Kasi nag-try ako ulit. Tapos NMAT ako, yung aptitude test ako ulit. For para doctor, tumaas pa lang siya ulit Oo. ng tumaas naman siya, pero konti lang. Tapos pa-interview ulit ako. Tapos sabi ko, pag hindi, sasabayan ko na mag-apply sa ibang medical school din. Okay. Para, kumbaga parang tanggap ko na. Oo na, Mas okay. gusto ko naman kasi maging doktor. Mm-mm. Parang ganyan. Ayoko, hindi ko, up until that time, hindi ko naisip talaga na ipapursue ko yung nursing. Okay. So, yun. And then, nag-antay ako na isa pang taon, no? So, nag-research assistant ako ng 1 year. And then, after that, nag-try ulit ako. Mabot ulit ako sa interview. Pero that time, may nakasabay ako na anak ng professor namin. Tapos, almost same grade lang din kami. Okay. So, siya yung natanggap. Hindi ako. Tapos, nag-PLM ako. So, Okay. yun. Okay naman doon that time. Kaso yun nga, parang Nagtuloy ka ng, nag-med nag-one school year ka, ako. PLM. Oo, Okay. nag-one year ako of med school. And then after that, ayun, nag-MD ako. Marriage degree. Very good! Ayun. Kung kailan nandun na. Oo, okay na. Hindi, yun naman kasi, yun naman kasi sabi ko, parang, siguro na ano pa rin ako na, ewan ko ba, hindi ako mag-get over na hindi ako nakapasok sa UP. Siguro parang, ang If it's goal not ko UP, wag na lang. Hindi naman. Siguro lang kasi naiibahan ako siguro sa Sa school, sa culture. Yeah. Pagbata ka kasi iba yung, ewan ko ba, masyado akong restless that time. And then, parang that time, ang goal ko, parang UPPGH yung internship, parang gano'n. Kasi gusto ko pa rin, feeling ko kasi, yun talaga yung, ko. Ayun, yun lang. Nag-MD. Nag-MD. Nag-MD pa din. Nag-MD. Kailan ka nag-start talaga mag-work as a nurse? Nag-start ako mag-work as a nurse nung 2 years old na yung anak ko. That was 2005. 2005, I started in a secondary hospital sa Laguna. Okay. Ayun, kung saan kami nakatira before. Mm. So yun, I started working as an operating room nurse. Yun. Oh, okay. Yun. 2005 2005. until Ngayon. sa Philippines. Sa Philippines, 2005 until 2010 kasi ako dumating dito. So, nag-5 years ka sa yeah. Philippines. Ang before ano ba, ang nursing may specialties din ba? Kasi may nakikita kong content creator kasi sa US na funny siya, tinatanong niya yung mga spouses ng nurses, ano ang specialty ninyo? Yes. Ano klaseng nurse sila? Like emergency nurse? Meron. Katulad ako ngayon, I'm a cardiac rehabilitation nurse. So, Bakit cardiology nurse. yun ang pinili mo? Actually, hindi yun ang pinili ko. Okay, sabi ko Ano nga. lang siya. Hindi, kasi di ba nag-start nga ako as operating Oo. theater nurse, operating room nurse. Sa And then, Pinas? sa Pinas, yun yung una kong job. Tuwa naman ako. And then, sa province yun. So, Okay. nung that time, nag-aspire na din akong mag-US. So, sabi ko, sige, mag-a-apply ako sa Manila para mas Okay. malaking hospitals. Okay. So, nung nag-apply ako sa Metro Manila area sa Asian Hospital. Okay. Pagpunta ko doon, nung in-interview nila ako and all, exam interview, doon na nila ako nilagay sa cardiology, which I did not expect. Kasi parang nung nag-graduate kami, nung nursing kasi, ang pinaka-experience na area na nastayan ko ng mas matagal was neurology. Neurology. So, Okay. sa brain, ganyan. Okay. At saka yun yung parang interest ko. Taas ang pangarap ko. Gusto ko maging Neurosurgeon. Oo. Wow. As in, parang, Diyos ko. Bawal pasmato doon, ah. Nagsimula yun kasi meron akong na-meet sa, talaga naman. Tinder? Sabi, Hindi. Tinder naman ako. Wala akong ganun. Parang, crush ko, neurosurgeon. Sabi ko, wow, parang gusto ko maging ganito, ganyan. So, anyway. Sige. Ayun. So, yun yung yung sa Asian, doon na nila ako nilagay sa parang, Division Asian of Cardiology. sa Taguig? Asian Hospital. Taguig. Hindi, Alabang. Alabang. Asian Alabang. Hospital and Medical Center. So, ano siya,
telemetry nurse. So, yun. Step down siya ng ICU. So, yun. Maganda yung experience ko doon. Syempre, yun na yung naging experience ko doon. Kaya nung dito, nung hinara ko, sa cardiology na din. And natutunan ko na rin siyang mahalin. And masaya naman siya. Very interesting din. Kumusta ang pag-work mo sa Philippines as a nurse? Konting backstory. Toxic ba? Anong culture doon Anong sa culture doon? Pilipinas? Malalandi ba talaga ang mga doktor doon? Siyempre, nasabi ko Magkakarelasyon ba talaga ang mga nurses at doctors doon? Meron ba talagang Diba? ganon? May mga lihim na relasyon. Hindi ko naman masabi na gano'n. Pero kasi, Meron ba talagang ang maganda nagsisex sa- during Uy, grabe dun naman. sa Hindi sa ko operating alam. room? Uy, grabe. Hindi ko alam yung mga gano'n. So far, pag shift ko naman, wala namang gano'n. After na shift mo, Hindi hindi naman. natin alam. Siguro may mga personalities lang na gano'n. Pero syempre kasi depende na rin yun sa'yo kung i-allow mo. So meron. Diba? Siguro may, ano naman yun, human, ano ba tawag mo dito? Human instinct or something. Okay. Hindi pwedeng Pero, human nature syempre kasi may asawang tao ka, diba? So, why? Diba? Yeah. So, But it was a thing. sa mga naririnig, siguro mga naririnig, or something like that. Di umano. Di umano. Di umano. May naririnig Pero kaming ano. ayokong, diba? Kasi parang, ba't ka naman makikisakay sa ganun? And Yeah. you're only there to work and to have Yeah. experience. Sa secondary hospital, syempre ang dami kong rules doon kasi syempre understaffed kayo, no? So, pag OR nurse, hindi ka naman palaging may operations. Diba? Hindi naman lagi may operahan at unless nakaschedule siya or emergency siya. So, emergency meaning minsan may mga anak or kunyari may trauma, ganyan. Saka lang, so, anong gagawin mo kung walang OR, kung wala kang operasyon, diba? Ano So, gagawin mo? sa ER ako nilalagay. So, syempre sa ER namin din busy. Dami, naman. busy. So, Short ganon. staff. Oo, pero ano lang, maliit na hospital lang yun eh. So, okay siya. Pag busy, pag hindi. So, okay lang. Maganda din yung naging experience ko doon. Kasi syempre, coming from, biro mo, 1999, tapos 2005, ang haba din ng wala. So, ang dami ko rin natutunan. Ang dami kong, kumbaga wala kang experience, di ba? So, ang dami ko rin natutunan doon. First hand. Tapos, after that, sa Asian Hospital, syempre, mas marami akong natutunan doon kasi ibang field naman, cardiology. Busy toxic kasi that time parang ang nurse-patient ratio namin was 1:7. One nurse in 7 7 patients. Maximum yun. Parang ganon. Tapos, ang training ko kasi diba sa PGH, yung PGH usually sa ward kasi ako na-train, hindi doon sa mga private room. So, private room kasi naman may sarili kang kwarto, nakasarado yung ako kasi, train ako pag, di ba, sa ward, pag tumingin kang ganon, kita mo lahat. Kita mo lahat. Okay ba sila? Diba? Sila, di ba, ganon. Tapos, ang ano lang sa PGH, pag yung sa ward, ano siya, ang patient care, pura lahat yon patient mo. Kumbaga, hati-hati kami ng role. Kunyari, kung ako lang bibigay ng meds sa lahat. Sa lahat, Hindi yung assigned the patient. Walang 1:4, 1:7. Kaya parang, nasanay na, doon naman sa Asian, doon ako na-train na, pupuntahan mo lahat yung 7 na yun. Tapos lahat ng care for all those 7 patients, ikaw ang magbibigay. Lahat ng task. Lahat ng task. task. So yung time management, doon ko siya natutunan. And ang maganda din nung time na yun na nandun ako, it was a transition between, kasi di ba dati nagsusulat pa kami. Tapos ngayon di ba parang sa computer na. So sa Asian kasi that time, meron ng computer program na discan na lang kami. Pero yung notes namin was still 110. So parang at least meron na akong training kahit papano dun sa parang electronic medical records. Pagdating ko dito, pa rin sila 2010, hindi pa sila electronic. Susulat kamay pa din. So yun medyo na din ako noon that time. At least yung transition medyo naging madali na lang. Miss Ting, sa Philippines, best or worst experience mo sa pagiging nurse? Or may madugo ka bang experience? Konting kwento about actual. Yeah. Madugong experience. Madugo or experience mo na hindi mo alam mo yun, Makalimutan. na may namatay kang pasyente. Or Madami. mga ganon. Or may pasyenteng dinala na nag-lock. Mga ganon. Mga ganon.
Oh, meron. Meron ba? Kasi iba yung field ko. Pero kasi ako ang siguro let's say sa PJ, siya pinaka na, Hindi worst malilimutan. Hindi ko malimutan na experience is yung may mga tasks na, na, let's say, i-delegate mo sa, kunyari, sa nanay niya or sa bantay, ganyan. Kasi, kumbaga parang short staff Ang dami. kami. Kasi Like, dun mo lang makikita na marunong mag-suction ng, di ba, kung may secretions, ganyan, marunong mag-suction yung nanay nung sa bata, ganyan. Oh, okay. Alam mo yun, and feeling ko ang pinaka-worst siguro na, nung estudyante ako, like, that time kasi may mga, yung power shortages, may mga brownout, diba? And that time, parang sa, doon sa work namin, parang, hindi pa automatic na pag nag-brownout, masaswitch may sa generator. Oh. Naka-duty kami sa Central ICU that time. Student pa lang ako noon. Grabe yun. Kasi sabi ko, mag-brownout. Nagpanic sila. Sabi, kumuha ka ng, kasi ba lahat sila parang intubated, connected to Incubated. ventilator. Yeah. Sabi, kumuha ka ng ambubag is like something parang Manual. Muna papahingain Papahingain yung... So, nagtakbo sa sabi ko, anong nangyayari? Parang nagkuha daw. Sabi ko, kuha na ambubag. Hala, nagkakaubos ako. Sabi ko, paano yung pasyente ko? Di ba, parang, alam mo yun, parang feeling ko isa sa mga worst, yun. Kasi sa parang, wow, parang, paano na lang, di ba? Paano na lang pag, buti na nakakuha ako, paano pag naubusan, di ba? Paano, ang gagawin mo doon? Kaya nga. Diba? Oh my God. So, that was that time. Tapos, ano pa ba? Siguro may mga instances din na hindi mo maiwasan, like kunyari hindi nasabi sa naalala ko meron akong one patient that time, meron siyang allergic reaction to one medicine na hindi niya alam. Okay. So tablet lang siya, tapos sabi ko parang bakit ganun? Tapos sabi niya feeling niya short of breath siya, ganyan. So, bigyan ng oxygen, ganyan. So, habang akala nila parang asthmatic at hindi naman siya asthmatic. So, yung pala nagre-react na siya dun sa gamot. Hanggang sa, syempre bagong, pa lang ako noon, bagong nurse pa lang ako that time sa Asian Hospital. Tapos biglang, hindi na talaga siya makahinga hanggang sa, dinala na siya sa ICU. So, I was thinking na, ano ba yun? Fault ko ba yun? Ganyan. Pero hindi naman pala. Because it was just an allergic reaction. And nakita ko yung difference between government hospitals and Sa private. hospitals. Kasi yun naman. And yung private na pinag-strain mo, high-end. Yes. Pero that time, they had, hindi naman sa inaano ko yung, tawag dito, yung service sa PJ. Pero that time, may kumbaga parang may power yung patient na kumbaga parang siguro hindi ko alam kung nagkaroon sila ng kaso that time, ganyan. And they banned that specific na medicine. From being prescribed sa buong hospital for a certain time. Okay. Parang ganon. So, yun. Transition, Miss Ting. Paano ka napunta ng Dito. Qatar? Anong reason why you Left Philippines? Ayun, syempre kasi for better financial opportunity, Greener pasture. So, kasi syempre Pwede kong malaman kung magkano ang kinikita mo sa Philippines as a nurse that time? Siguro mga mas mura kasi ang bayad sa private hospitals kahit kahit really? Ba't ganun? kahit government sa school, talaga, no? parang sa school. Government talaga yung malaki yung. Kaya yung mga friends kong nurse sa Philippines, nasa Heart Center, nasa East Ave, mga ganyan. Ang layo ko that time sa Laguna ako nakatira, kaya mas malapit yung Asian Hospital. Siguro mga 10,000 pesos. 10K. That time. That was 2007. Sa private? Private. Ba? 2007? O compare sa government, how much was it? Siguro mga 20 plus na sila. Double. Tapos may mga allowances pa sila, ganyan. Yung friend ko, yung batchmate ko na nurse sa Heart Center, nasa 60-70. Wow! Grabe, no? Heart Center. Bakit ganun? Ang private, I would assume na mas maganda magbigay ang private. Siguro mas, yung services nila mas more on sa, I don't know, sa patient care ba or what. Kasi PJ subsidized by government din kasi. May budget. May, siya. Oh, may really? budget Ganon? sila. Mas may budget. Okay. Unlike sa private, more on Siyempre, talaga? Strapin nila yun eh. talaga.
mahal din naman ng private mahal lang singil. So, mataas din naman. Okay, Yeah, anyway, fine. wag na natin ano yun. Yun, Kwentahin eh, paano ka napuntang Doha? Magandang kwento. Nag-apply ka ba? Or, Online nag-apply or ako. agency? Agency yun. Actually, may apply na rin kasi ako sa US. But that time, close siya. Parang nagkaroon ng, ano tawag doon? Recession or something. Nag-close siya. Kasi nung time na, dapat pala nag-apply ako nung kaka-graduate ko pala, nag-experience sa akin. That time, open yung US. Pero that time, yung mind ko, hindi pa siya open to practice nursing. So, ang nangyari is, sumabay lang ako nung apply sa mga, sa mga kasama ko sa Asian Hospital. So, nag-apply pa ako naalala ko, nag-apply kami UAE, Saudi, tsaka dito. So, yung sa, every time yun after duty, mag-aasikaso kami, ganyan. And then, naalala ko yung dito sa Qatar, noong una, syempre, hindi ko alam kung saan yung Qatar. Tapos Middle East pala siya. So, okay lang. Tapos, that time, naalala ko, nung sinasuggest nila sa akin yung mag-apply dito. From night shift ako noon. So, sabi ko, napapagod na ako. Sabi ko, ganun. Ayoko nang magpunta dun sa agency. Kasi agency parang sa may Makati siya. Makati, diba? Palanan. Kami, alam mo ba, Makati. Tapos kami, sa Alabang kami, di ba? Sabi ko, napapagod ako. Sabi ko, ganun, parang ayokong mag-apply, ganyan. Pero nagpasa pa rin ako. Tapos that time na, nung nagpasa ako, hindi naman nila ako tinawagan. Kasi parang ang minimum experience na gusto ng Hamad was 3 years. Ako, 5 years, considering 5 years na talaga yung, almost 5 years, kasi 2.5, tas 2.5 din ako sa Asian, pero meron akong 1 month in between na gusto nila tuloy-tuloy. So sabi ko, siguro hindi para sa akin. Kasi lahat na nung mga kasamahan ko, tinawagan. So ako, hindi ako tinawagan. Tapos sabi nung kasama ko, nagdo-dorm kasi ako nun kasi medyo malayo yung bahay ko sa Asian. Weekly lang ako umuwi. So sabi niya sa akin, pumunta ka lang. Sabi niya, kunyari sabihin mo na natawagan ka. Tapos, alam mo yun, yung parang ganun lang. Magpapakasakali ka. Sabi ko, paano pag hindi? Ganyan. Sabi niya, subukan mo na, at least you tried. Sabi niya, ganun. Sabi niya, bahala ka. Sabi ko, pag lahat kami nakaalis, tapos ikaw na lang naiwan, parang ganun. So, yun yung naging motivation ko. Kahit galing akong night shift, hindi ako natulog. Punta ako dun. Pagpunta ko dun, sabi ko pa, Sabi ko, naka-receive ako ng ganyan. Ba't wala yung pangalan ko sa listahan? Sabi ko pa, ganun pa talaga. Sabi ko, ba't wala yung pangalan ko sa listahan? Sabi niya, ay talaga ma'am, sabi niya, isang hospital ka. Sabi ko, itong mga kasama ko to sa mga Asian hospital. So, ang maganda lang dun kasi is pag malalaking hospital, pag kilala, nabibigyan talaga. Bigyan ka talaga ng, may edge talaga. ng opportunity. So, sabi niya, okay, sige, fine, ganyan. Umupo lang ako, siguro mga mga 7 or 8 ako nakarating. Mga 1 o'clock pa ako na interview, ganyan. So, antok na ako. Tapos, sabi ko pa, dala ko pa yung kung ano-anong mga binabasa ko, ganyan. Feeling ko meant to be, kasi nga, pinapasok ka. Tapos nung interview, nakakatawa pa noon, sabi nung mga na-interview na ahead of me, sabi na, pag tinanong ka kung saang area ka, syempre sabi mo kung anong area mo, tapos pag magkwento ka nung mga pinakaalam mo na kaso, ganyan. Syempre, that time, ang pinaka-hinahandle namin cases was post-bypass surgeries, mga ganon, post-angio, ganyan. Pero iba yung tinanong sa akin. Nakakatawa nito, kung ano yung huli kong binasa, yun yung tinanong sa akin. Wow. So, nasagot ko siya. Nasagot ko naman siya. Tapos, after nung job offer na agad, ganun sila kabilis eh. Oh, wow. Job offer letter na agad. Tapos yun, sabi ko, pag-uwi ko, sabi ko dun nag-thank you ako dun sa kadorm ko. Kasi sabi ko, uy, buti na lang, in-encourage. Tapos yung kadorm niya yung di nakakuha na kontrata. Di nakakuha na kontrata. Hindi naman may apply kasi siya sa Canada. Tama, hindi na tuloy dito yun. Talaga, hindi siya talaga tumuloy dito. And nakakatawa lang kasi I feel na talagang siguro nga, kung para sa'yo talaga para sa'yo. Kasi,
may mga iba akong kasama na interview. Tama naman yung sagot nila, pero may hinahanap silang ibang sagot. Hindi natuloy yung mga yung mga nakatanggap ng tawag talaga na legit. hindi lang bigyan ng kontrata. Kinuha niyo yung slot. I feel ganun talaga. Yun. So nandito ka na sa Doha ng 2010. 10. Kumusta ang experience? Kumusta Adjustment. How is it different from Pinas? From Pinas? Sobrang adjustment. Kasi syempre, una pa lang, di ba sabi ko nga sa inyo, electronic na sa amin halos more than parang 3/4. Dito, paper pa rin Paper pa sila. din. Tapos, pero after a year naman, naging almost, Digital naging fully na rin. electronic na rin Okay. naman. Tapos, bukod doon, syempre, yung culture, Mm. syempre, mag-a-adjust ka na, masyadong medyo mas conservative. Oo. Ang lola mo mahilig mag-sleeveless, mahilig mag-ano. Syempre, kailangan may mga suot kang ano. And then, lagi ako may dalang Vicks. Pero yung mga simple things. Dahil doon. Okay! Yun. Dahil doon. Dahil doon. So, yun. And then, ano pa ba? Siguro lang, minsan meron pa ring discrimination kahit papano, di ba? So, yun. And yung language, syempre, kahit Language papano, barrier. Okay. pero ngayon medyo okay naman na. And then, ano pa ba? Syempre, dati, hindi ko pa kasama yung anak ko. Syempre, homesickness, ganyan. Mahirap na kalaban yun. Ha? Mahirap Oo, na kalaban mahirap, yun. Oo. And then, hanggang ngayon naman eh. Nung, Kapag yung, nung na-homesick ka, yun na yung time na nakakilala ka na ng kalbo. Hoy, grabe ka! Di ba? Hindi. Hoy, grabe. Ikaw lang yung Ayun. Hindi. Sige. Kasi sa profile mo as an OFW dito sa Qatar, nurse ka, kilala ka, pero kilala ka ding entrepreneur. On that part, kasi I think, kasi may time na nagma-market talaga. I couldn't say na ako talaga yung entrepreneur. Mas minamarket ko kasi minamarket ko yung yung mga businesses. And lalo na yung businesses ng mga talagang kakilala ko. Yan. And yun nga, kasi nag-course tayo ng ALSE. ALSE, Diba? But I wouldn't say na na akin talaga yung yung business. Pero you participate in it kasi nga you market. Yeah. Yun. But you profit from the transactions and your marketing of that, diba? So, I don't know. I mean, to me, that's still, doing business. Okay. Yeah. If you would consider it. Yeah. Okay. Pero how are you juggling things, as a nurse? Diba shifting yan? Ayan. Yung mga una kong, first few years na nandito ko, that was 5 years, shifting ako. So, Okay. ngayon, nung nakuha ko na yung daughter ko, so siguro mga after that, nung nakuha ko na siya, saka ako nag-shift na sa puro mornings na lang siya. Mornings. Hindi na ako okay. nag-nights. Hindi ka na nag-night shift. Not until nung COVID kasi, kami, Deployed lahat. So, okay. kailangan mag-night shift. Pero ngayon, hindi na ako nag-night shift. Okay. Kasi mahirap talaga pag night shift ka. Lalo ko nung first 5 years ko dito, wala naman akong org, wala naman akong Side talagang, hustles and talaga. Parang Bahay lang talaga. Kailan ka lang ba nag-start maging active as sa community? I think year 2000 ba? 2020. Oo, year Pre-COVID, 2000. no? Pre-COVID. Pre-COVID. Oo. Okay. Doon ka rin ba nag-start ng mga side businesses mo? Siguro mga 2 years after that pa. Okay. Nag-ano ka eh. Nag-oiler ka eh, di ba? Ay, oo. Ay, ka, pre-COVID. pala. Pre-COVID nag-oiler. Oo. Ano yun? Oo nga. Nag-ano siya eh. Yung pwede ko ba sabihin? Oo naman. Yung Young Living Essentials. YL. Was YL. one of my, yung mga MLM. Nakakatuwa din naman yun, Ako din. Hanggang meron din ako nun, ginagamit ko pa yan. Ano pa siya? Tawag mo dito. Gumagana pa yung mga diffuser and yung oil. Ako Hindi din. naman siya nauubos agad eh. Yung friend ko, di ba, nauso yan, COVID time. Last year,
Ang tagal na, nakuha nila yung Japan nila, yung trip. Oh. Wala na sila dito wala na sila Oo. dito sa Qatar Oh, Si ang ano hirap ba yan? Nagpunta sila. Ang hirap kasi ng ano ngayon kasi ang mahal na ng shipping. Hindi ko na ma-continue yung ano ko. Hindi, in Yung general subscription din, ko. mahal si YL. Merong mas mura kasi sa kanya na competition mm. na organic din siya. Oo. Oh. Yun. Tapos nang nag-YL ako, upgrade, hindi na VIX. May rollers Diba? na May yung roller YL. na. Correct. Oh, diba? Pwede mo kaming i-run sa isang araw ng pagiging nurse. Buhay nurse. Ngayon. Ngayon, Yes. currently. Ngayon. Buhay mo Anong ngayon. oras Paano ka mo hinahati? nagigising? Anong kinakain mong almusal? Ganon. Para magkaroon ka ng Ngayon. energy. Ganon. Promotion na naman yan. Why Hindi, not? ngayon Kasi ang alam ko, ang pagkakakilala ko sa'yo, favorite mong coffee is Dunkin' Donut. Dunkin'. Oo, Diba? Dunkin'. Oo, correct. Pero kasi ngayon, sige. So usually nagigising ako kasi my work starts at 7. Nagigising ako Oh my ng 5. So, mabagal akong kumilos eh. So, Ako nagigising din eh. ako ng 5. Tapos, ang routine ko na ngayon, before, on an empty stomach, JC Organic Barley Juice na. Tapos, hindi na muna Dapat ako pala meron tayo dito ng JC. Ay, meron Insert. pala ako dun sa bag ko. Anyway, so yun. Pero hindi na ako hindi na ako masyado nagka-caffeine. Wala ka ng Oh. coffee. Meron akong coffee, pero na-interesting kasi meron akong friend na dinala niya ako ng, yung, ano ba to? Oh, may Parang coffee niya na sa si Barley. Philippines. Ay, si sa JC. coffee na produced sa Philippines, sa province nila. O, Ah. marami pa ako nun eh. Ano siya, I think mas less yung caffeine niya kasi hindi siya ganun katapang. Although, meron pa rin pampagising pa rin siya. Yeah. And JC also has kasi coffee. Okay. Parang black coffee. Black nila. coffee. Tapos meron pa akong ibang na ina-alternate ko yan. Tsaka meron pa akong isang na-discover yung corn coffee ba yun? Oh, okay. Galing sa corn. Ano siya, tawag dito parang ginisa, ay parang Tinutong. 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 parang Sa amin, ganon. bigas naman. Oh, meron Tinutong ding na bigas. Ay, ang maharlika din may bigas. Anyway, Masarap yun. So, yun. Yun ang ginagawa ko. And then, nagme-metro ako kasi lapit na ng bahay ko sa metro. So, after that, pasok ako ng 7. So, yung work ko is from 7 to 3. Yeah. Mhm. So, yung work ko kasi ngayon is more on patient education, tapos monitoring, iba-iba kasi yan eh, depende ko saan ako naka-assign. Tapos monitoring patients who are exercising in a gym. So, naka-hook sila sa monitoring the ECGs, ganyan. And then, otherwise, meron din kaming minomonitor na nagsistress test na patients kasi yun yung mga nag-enroll ka before enrolling patients to the program. Kailangan may stress May test test, muna sila. yeah. So, parang ganun. And then, after that, after 3, ayun na yung, doon ko na ginagawa kung ano man. kung ano man. Ang haba. Lahat ng racket. Lahat ng racket. Oo. After nun, kunyari kung sa OFM, or sa, mainly ngayon is, more on, ang ano ko kasi minsan sa JC, ganyan. And then, ano pa ba? Frat member din pala si Miss Ting. Ayo, sa Eagles and sa Rizal. Sa Rizal. Ganyan. So yun, doon ko na ginagawa after nun. And then, sa ngayon kasi yung daughter ko nasa Philippines pa, but she's coming. Congrats and pala. going. Congrats. Salamat. And then, civil engineer, no? Civil Civil engineering. Wow. Civil. So, ngayon, pag nandun siya sa Pinas, nag-video call kami. Siya or Nag-take si na? nanay. Nag-board na? Nakapasa Pasado? na. Congrats. Wow, Galing. galing. So yun, maghahanap na siya ng work dito. Siyempre, papahinga pa ngayon. Sa ngayon, alam mo naman. And then, yun lang. Normally yung day ko, I sleep siguro mga 10. Ganyan. Or depende. Hindi, mga 10 ay inaano ko na yan. Shutdown Kasi mo na, no? minsan, Shutdown mo na ang sarili minsan mo. kasi ang hirap din ng mapuyat palagi. Yeah. So, Hindi na yun. bumabata. Correct. Ano naman ang experience mo dito sa hospital na something different? Anong ibig mong sabihin something different? Paano ba? Kicks, help me out. Like, maybe again, like, something different from, how would you compare it sa Pinas siguro? Ano ba?
Or memorable na lang uli? Memorable. Hindi makakalimutang pasyente. Hindi na, siguro lang meron lang akong, Anecdote. encounter. Siguro meron lang akong one encounter with, doktora. Siguro Oh. siya, that time kasi, parang, ako kasi ayoko nung, yung hindi ka, although dito kasi sa ibang bansa, di ba, maano na din yung discrimination. Mm-mm. Pero, gusto ko kasi sana, pantay-pantay lang yung, although it's, Yeah, yeah. it's ideal, di ba? Yeah. Naalala ko one time, meron akong ina-assist na, nung nasa ICU nurse pa ako that time. Meron kasi kaming procedures na ginagawa sa bedside. Mm-mm. So, ina-assist ko siya. Tapos, in some procedures, in most procedures, di ba, kailangan medyo, may tinatawag na parang sterile. Kailangan sterile field, ganyan. So, siya, very impatient, gusto niya matapos yung procedure, binabato-bato niya yung, pag binato mo kasi, minsan malalaglag or something, hindi na siya malis, hindi mo na pwedeng gamitin. Tsaka baka mamaya, matusok niya ako, or matusok niya yung pasyente, or whatever, ganyan. Tapos sabi parang very impatient siya. Sabi niya dun sa chargers ko, bago ba to? Parang gano'n, parang tinatanong niya. Parang sabi ko sa kanya, siguro na lang ako. Kinausap ko, sabi ko sa kanya, tumigil ako. Sabi ko, doctor, hindi ako bagong nurse. Sabi ko, gano'n. Sabi ko, gusto ko lang, medyo maayos yung, hindi naman sa, ayoko nang mabilis tayo. Gusto ko maayos, tsaka tama yung ginagawa natin. Sabi ko, gano'n. Parang sabi ko, medyo hindi, ano bang word na ginamit ko? Parang sabi ko, hindi naman sa na-offend ako dun sa, sabi ko, every one of us, pag tinanggalan mo tayo ng titulo, equal tayo in the eyes of God. Sabi ko, gano'n. Kaya sabi ko sa kanya, let's do this, parang na hindi tayo pressured, hindi rin tayo yung ginajudge yung tao, parang gano'n. Nagulat siya. Parang siguro that was the first time na may nagsabi sa kanya Nag-speak up sa kanya, kasi nag-answer back sa kilala kanya. siya na parang, hindi pa nga siya consultant pero kilala siya na parang masungit, ganyan, babae yun. Tapos sabi niya, nag-ano naman siya, akala ko that time nagulat din yung charge nurse ko kasi parang, uy, parang gano'n. So that time, tapos sabi niya, sabi niya, sige, sabi niya gano'n. Parang nag-apologize siya. Sabi niya, I'm sorry kung gano'n yung, yung ganyan, datingan. ganyan. Okay. So, yun. Naayos naman namin. Tapos siguro na-realize niya na, maayos naman yung trabaho nang hindi kailangan yung nagmamadali. Kumbaga, parang ICU, highly, stressful area, tapos stressful ka pa. Diba? And that time, nakakatawa kasi usually may assignment kami na, kung ikaw ang special assignment mo, ikaw yung laging mag-assist sa doktor. So, wala siyang choice. Buong gabi, ako yung assist niya. So, nakailang procedure siya, siguro mga nakatatlo ba siya? So, kami na magkasama. Tapos, siguro na siya, sabi niya, parang gusto mo magkape? Parang gano'n kasi minsan mag-break. Kaya sabi ko, naku, doktor, sabi ko, may pasyente din ako. Sabi ko, hindi ako busy. Busy ako, sabi ko, gano'n. So, siguro na-realize na yeah. So, yun isa sa mga ko din, ang tawag mo dito, hindi ko rin makakalimutan. At saka meron pa akong naalala ko, meron akong isang patient. Medyo siya, VIP siya. Tapos biglang may parang ang dami rin gagawin sa kanya for blood transfusion, for procedure, ganyan. Nung kumukuha ako ng blood kasi kami rin ang kumukuha ng blood for the transfusion. Pagbalik ko, tinatawag ako ng head nurse ko. Sabi niya gano'n, nirereklamo daw ako ng, nung VIP. Hindi, Nung pasyente. Hindi yung pasyente. Yung kapag-anak ng pasyente. Kasi nirereklamo daw ako sa MOP. MOP siya talaga. Parang gano'n. Sabi ko, ano nangyari dun? Tapos yung pala, nakakatawa. Ito naman, funny lang. Kasi yun pala, yung kamag-anak pala was parang delusional, ganyan. Medyo may dumating na yung dumating na yung pinaka nag-aalaga talaga doon sa pasyente. Sabi niya, ay, huwag niyo papapasukin to sa kwarto ng mama ko. Parang ganun. At hindi daw nila talaga yun delulo lang. O parang ganyan. Tapos nung yung head nurse ko din medyo din yun, bias din yun sa mga lahi natin. So nung sabi niya parang,
sabi niya ganun, bakit, tawag mo dito, kinausap siya nung Okay. relative. Sabi niya ganun, hindi totoo yung sinasabi nila about Ah, sa akin, Oo. ganyan. Alam mo yun? So, yun. Meron lang mga ganun dito. At saka, nakakatawa lang dito is, di ba marami silang, pamilya. yeah. So, kapag kunyari, nasa bingit na ng kamatayan, di Ah, ba? ah. Minsan, nag-aaway pa, yung mga gano'n. Siyempre kasi, natin, tatay namin to, ganito, ganyan. Minsan, nakakatawa, meron pang kaming instance nun na, Hindi pala nila nasa-settle yun, no? minsan, may mga family na gano'n. Tapos minsan, yung talagang katawag ka ng security. Oh, no. Kasi, Oo. tsaka merong, Drama. oo, merong iba pa doon na, pag namatay yung namin, yung, kunyari, pag namatay yung tatay namin, kayo mananagot. Parang talagang violent. To violent. the point na minsan, Nagsisisihan, yung pa namin, yung mga security namin, nag-ano pa sila, Pero paano yun, no? Paano yun? nagdi-disguise pa sila na, para lang i-monitor. Yung common Paano- tao, para i-monitor lang yung Paano yun, Miss paligid. Ting? Kunwari, may instance ba na, kunwari, mamamatay na or papipirmahin nyo ng waiver? Oh, sino pipirma sa inyong tatlo? May ganun Oo ba? nga. Malamang number 1 siguro. Meron din ganun. Pero usually, kung sino yung, di pa ako nakakaano ng May ganyan. ganun Pero kaya. usually, kung sino yung talagang in Una. charge talaga ng minsan kasi, hindi naman sila yung current na nag-aalaga dun sa Kaya pasyente. nga. Minsan, nasa pangalawa, ganyan. Okay. So, yun. Miss Ting, Depende. in your experience being nurse, may may yung nagkagusto sa'yo na pasyente or medyo may Doktor. mahawak-hawak. Ay! Di ba may mga sa mga movies, di ba? Yeah. Parang hawak-hawakan ka. Mga ganon. Yung mga advances Or, ba? dito or sa Pilipinas. Or May ganon. nakatanggap ka ba ng indecent proposal ng doktor? Hindi naman indecent. Or ng proposal. pasyente nga. Mga ganon. Naalala ko, naalala ko nung estudyante ako, may nagbigay sa akin ng, eto naman, bulaklak, pero bata na pasyente. Yun yung that's pinaka-unforgettable. cute. Siya, kasi dati, di ba sabi ko sa'yo, yung neuro, yung gusto mo. iniikutan ko. Meron din siyang part na parang neuro tas pedia. So, yung inalagaan ko that time, siya, so nagbigay siya ng bulaklak. Tapos sabi ng mami niya, pa lang yun parang siyang plastic na flower. Pero sabi ng mami niya, in-insist nung bata. Ayun, natuwa naman ako doon. Sa mga hindi Kasi sa PGH dati, naalala ko, dyan yung mga may cerebral, di ba? Ang daming pasyente dyan. Pero yung batang yun, ba't nga ba? Parang cleft lip. Parang ganyan na inoperahan. Kasi neurosurgical, tapos may pedia surgery ward din na hati. Siguro kasi nga, alam mo naman, daming pasyente sa PGH, doon na din nila siningit yung So, sa mga naalala ko lang, meron parinig lang. Ganyan. And parang, comment lang siguro sa, kunyari, how you look today. Yeah. Ganyan. Ang ganda Naalala naman ko ng sa nurse ko, mga Pilipinas, ganon. Correct. Pero hindi ko kumbaga parang, Kasi hindi ko na pinapaabot na yung kayo na lang dalawa. Parang gano'n sa OR. Kasi, okay. siguro kung kailangan Kasi hugasan mo ng mabilis yung mga instrumento. Ganyan. mga lokohan ng guys pag na-hospital, maganda ba nurse mo? Ganun Ay, ganun? Dadalo kami, ano nurse mo? Maganda ba? Sa Asia sa Asia ng doon, kunyari, kung artista yung pasyente mo. Baliktad naman. Baliktad. Ayun. Yun lang. Tsaka, dito ano ba? Dito siguro mas I feel mas careful sila kasi 'di ba pag Muslim mas mataas yung respect nila sa babae. Sa babae. I feel. Hindi naman sa meron ding mga nakakatawa, alala ko merong kunyari tawag dito conference ganyan. May conference sila doon. Hindi naman ako kasama doon sa conference. Dumaan lang akong ganyan. Di ba minsan may pakain. May pakain ganyan. na. Tapos yung buffet nasa labas. Binigyan ako na, ay, ganyan. Tinawag ako. So sabi, kuha ka dito. Sabi ko, doktor, hindi naman ako kasama dito. Sabi niya, hindi. Kuha ka. Ganyan. So sabi ko,
sabi ko, sige, kape na lang, ganyan. Tapos sabi niya, hindi, kumuha ka ng parang pagkain, ganyan. Tapos sabi ko, mamaya nagkapagkwentuhan na siya, ganyan. Tapos sabi ko, kinwentuhan ko na lang na sabi ko, ay, alam mo, magdodoktor nga din sana ako nun. Kaso sabi ko, nag-asawa ko na maaga. So parang inaano ko na, parang may asawa ako, may anak ako, ganyan. Okay. Tapos sabi ko, tsaka yung anak ko kakagraduate lang niya ng kaya civil engineering, ganyan. Sabi niya, ay, ang tanda na pala nito. Ba't paano kung nagtanong? Pa lang siya eh. Wow, okay. So, parang sabi ko po, parang, kumbaga siguro late 30s pa lang, parang, late 40s na ako, di ba? So, parang, Nabanggit mo na late 40s ka. Ito yung question ko. What does being in your 40s mean to you today? Siguro, mas, lang, Tissue? Wiser? Tissue? Oo, Wiser, parang bolder? Hindi ka na agad-agad. Kasi dati, alam ko, parang medyo restless, stubborn. Hindi ka na ganun. Tsaka yung mga... Talaga ba, Ting? Siyempre, kapag na-veer towards ganun, nakakatch mo na yung sarili mo. And siguro mas careful ka sa mga decisions. Kaya may naalala ko, wala lang update doon About sa call mo before. Nawala? Oo eh. Did not Nawala. fall through? Nawala, hindi na. Sayang. Pero, magkaibigan pa rin naman kami. Open pa. Hindi, mahabang kwento yun. Alam Hindi, mo, naalala ko lang. alam mo na, kung if it's for you, it's for you. Yeah. Okay. Naalala ko na sabi ko. Anyway, ano pa ba? Yun, ano pa yung mga... Before kasi, nag-worry tayo sa mga di ba? Sa mga bagay-bagay. Pag 40s ka na ba, Kebs, parang... I feel yung mga... ako kasi feeling ko warrior talaga ako eh. At saka feeling ko mga mas mas siguro for your hormonal na rin siguro yun. Okay. Pag may mga anxieties ka. I think hindi naman nawawala yun. Pero siguro lang kasi na nakayanan mo naman noon. Kaya feeling mo kakayanin mo ulit ngayon. Parang ganyan. And siguro nakakatawa nga kasi siguro ang challenge ngayon is, syempre, dati ang goal ko, mapatapos ko na, Ngayon parang tapos na parang, ano na? Parang gano'n. What's next? Diba? What's Ikaw next? naman. Ako naman. So parang, that time, na-realize ko na parang, parang, siguro gaya ni Romel, no? Hanapin mo yung, kung ano yung gusto mo nang gawin after. Parang Have you ganyan. found na ba what you wanna do? Moving forward? Hindi pa siya ganun ka-clear. Pero ang gusto ko lang kasi talaga is siguro syempre prepare for the retirement and all ganyan. Pero at saka ngayon focus more on yourself. Tsaka yung sa nanay ko kasi syempre si nanay hindi na bumabata. Yun. So yun, kaya establish more on yung relationship sa family, ganyan. Naalala ko talaga yung friend ko, sabi niya, gagawan na kita ng profile sa dating app. Kasi, diba? Kasi sabi Why not? Challenge, ako, challenge. Tinder, now na. Now na. Download mo. Usually, Now na. Hindi, sabi nga, siya daw muna magda-download. Establish mo na yung profile. Kasi daw niyo ibibigay. Hindi, now na. Ngayon na. Mag-download ka ngayon ng Tinder. Tapos swipe ka lang. Try mo lang. So yun, sabi ko nga, sige. Kasi hindi pa ako masyadong, sabi ko nga parang, kota muna sa ganyan. Ang hirap din kasi. Hindi naman ibig sabihin na, you get into a relationship. Just, check out what's out there. Ngayon, lalo ngayon na you have the time and, to explore. Hindi lang check mo lang market. dating. Yeah. Check mo lang ang market. Oh, diba? Nag-stocks ka, di ba? Hindi ka nag-stocks. Miss Ting, kilala kita sa person. Hindi tayo ganun ka-close, pero nakikita ko as strong ka eh. Minsan ba, may mga oras ba na parang nakakapagod maging malakas? Oo naman. Siyempre, the warrior is a child, di ba? Hindi kasi, yun nga, gaya nung sabi ko, parang,
siguro, may mga times din na parang, lalo na pag mag-isa ka, 'di ba? Parang, how you wish na, ewan ko, feeling ko dahil tumatanda na ako, feeling mo parang, you would want to have, like, yung, kung ano yung buhay mo dati, ganyan. Pero hindi mo na siya, mabalik up. Tsaka, kumbaga parang moving forward, ganyan. Tsaka may mga, anxieties ka about, uncertainties, lalo na ngayon. Syempre kasi, with the crisis and all. Tapos, yun nga, kapapatapos ko lang, parang, ano na ba yung susunod kong, gagawa, what's next in, sa buhay ko, ganyan, and all. Yeah. Siguro, dumadating din yung ganun. Yung mga times na feeling mo, Ba't ako na naman, no? Parang ganun, no? Parang ganon. Ako Parang na wala, naman. Kota ka na eh. Pwede pang Disney princess na lang. Correct! Hindi Amazona. Palagi. Ayun. Pero, I think naman na minsan kasi, katulad nga ngayon, sabi ko parang, nakatapos ka na ng goal mo. Parang what's next? And you're thinking na, parang you're in a waiting period. Pero kumbaga parang, siguro yung period na yun, yung time na sinestrengthen ka na naman ulit. Hindi naman kasi pwedeng puro easy times lang. Yeah. Kasi pag puro easy times, hindi ka natututo, 'di ba? Hindi ka rin nag-grow kung hindi ka natututo. Oo, tsaka hindi ka feeling ko yung may times na binibigay talaga sa iyo ni Lord yung ganito para mag-draw near to him ka. Kasi sa kanya kumbaga parang hindi mo kaya maging strong on your own. Kailangan talaga meron kang nagdo-draw ka ng strength talaga sa kanya. And minsan yun yung mahirap lalo na pag very independent and strong ka. I feel. Yeah. Yun yung Sa mahirap. ngayon, Miss Ting, may pangarap ka pa ba? May dream ka pa ba? May na gusto ka nililook pang gawin? forward? Gusto kong mag-travel pa more. And tawag mo dito, Top 3 places na gusto mong i-travel. gusto ko ulit bumalik ng Spain. Nilalangoy lang ng mga taga-Morocco ngayon yun, di ba? We can say! Ano pa ba? Switzerland. Alright. Tsaka siguro, torn ako between Korea and Japan. Mga ganun. 2 S gusto mo, Spain sa Switzerland. Oo. Wala lang, joke lang. Joke yun. Oo naman ako. Hindi ko na-ask ka eh. Walang sec. Inside joke. Sorry. Okay. Ngayon lang nag-register. Ay, nako. Ay, naku, ikaw talaga. Miss Ting, sa pagiging achiever mo, sa pagiging successful mo as being nurse, you're a single mom. Ano ang mga natutunan mo as a single mom? Ano pa rin, ang natutunan ko, it takes a village to raise a child pa rin. Yeah. Alam mo yun. Kasi, Agree. maraming challenges. Kasi ako, siguro, I grew up din na single mom din yung nanay ko. So, isa siya sa mga talagang sa akin, nag-influence sa akin, nagtumulong sa akin, ganyan. And yung family, kasi very extended family kami. So, lahat ng mga, family ko, matita ko and all. And yung mga, ko rin dito, friends ko rin dito. So, I think I wouldn't be able to raise my daughter without all of them. Yan, lalo na nung naalala ko yung mga nung one time na gusto na niyang baka mami mapanood niya to ha. gusto na niyang magkaroon ng relationship. Nakakatawa yun eh. Kailan ba yun naligawan siya? Grade 9. Sabi ko, aga-aga pa. Sabi ko gano'n. Tapos meron pa siyang mga sinend sa akin na mga parang references kung bakit ko siya dapat payagan na, ganyan. Mga ganun articles. Okay. Naku, sinend ko yung email niya. In-email niya ako. Tapos, sinend ko yung email na yun sa nanay ko, sa best friend ko, ganyan. Tapos, sa nanay ko lang naman siya sa best friend ko. Tapos, nag-advise sila sa akin. Tapos, I took their advice. Tapos, sinend ko din sa kanya. And, ayun,
okay naman sa kanya and all. Naalala ko lang, yun lang yung pinakasabi ko, wow, ang challenging naman ito. Pero, nung finally pinayagan ko na siya, she was responsible about it naman. And also, hanggang ngayon, sila pa rin. Galing. And natuwa naman ako dun sa guy na, That's alam mo good. yun, That's nice. okay. Pakinggan mo yung last episode namin, episode 9. Gen Z yung guest namin. Talaga. Yes. Very dami naming natutunan about Gen Z. Yeah. Maraming misconceptions, Daming misconception ang about Gen Z. na nabasag. Oo, na nabasag doon. Yes. Sa And 2 it's nice. hours episode. Oh, 2 hours yun. Pinakinggan ko yung reply po. Oo. It was fun Ayun. naman kasi. Wrapping up, final round. Meron kaming some questions. Peter Spill question. Ikaw na unang Nasaan? ask. Sige. Question number 1. Okay. What is one achievement na you are proud of but rarely talk about? Rarely talk about. Or hindi alam ng mga tao about you? Ano ba? bigla ako kasi rarely talk about. Yeah. Anong achievement yan? Ano ba? Biglang nagulan daw ako. Ako meron ako agad naisip. Pero, I think you talk about it a lot naman. Usually kasi I talk about ang achievement ko siguro ay kasi usually ang ano kong achievement ko as a mom di ba? Yeah. Na siguro yung relationship ko sa daughter ko is not yung talagang friend kasi ayoko sabihin, oy, hindi mo ako kaibigan ha para kausapin mo ng ganyan. But we have a relationship na she can tell me anything na ako talaga yung pinaka unang Go-to niyang sasabihan. niya. Oo, yun. Naiyak ako. Ayun. That's an Ako yung achievement, no? unang- Kasi not oo. many kids, Interesado ko. Ano yung sinasabi mong alam mo? Yun din. Yun din. yes, oo. Yun. as a Kasi- parent. Oo, as a parent. Kasi, kami ni nanay kasi, parang, iba yung relationship na. Siguro kasi iba din yung, kasi baby boomers, tapos ako, Gen X. So, parang, although, din naman kami, we can talk about anything under the sun. Mas strict lang kasi siya sa akin. Yes. And Yung mas generation reserved talaga din nila. ako sa kanya. Although, Yeah. ngayon, syempre, chika-chika na kami. But, I mean, like, yung daughter ko, simula nung maliit pa siya, gano'n na rin. Ako, pag pinakinggan mo yung last episode with the Gen maintindihan mo. Zs, Maintindihan mo. may side Try mo. sila doon na we often neglect to hear them. Basta yun. Basta, pakinggan nyo Oo. yung episode Maganda na yun. yan. Maganda episode na yan. Okay. Question number 2. Ano? Okay. What is one challenge that changed you? What changed, docting? What is one Siguro, challenge that changed you? Pagpunta ko sa, becoming an OFW. Mm. Siguro, it changed me. Kasi siguro, mas naging malawak yung perspective mo. Okay. Tsaka living in another country. Country. Din kasi. Ibang culture. Oo, ibang culture. Tsaka, kasi, maalala ko lang, iba kasi yung perception natin pag sinabi mong Middle East, di ba? Noon, nung nasa Pinas tayo. Lalo na tayo, napapanood natin puro, kumbaga sa movies, they're War. portrayed as terrorists. Oo. Terrorist. Feeling ko yun yung pinaka nagpabago sa akin, yung tingin ko sa kanila. Kasi, kumbaga minsan sila pa yung mababait Di ba? Ngayon, Most often. ilalaban ko ang Middle East sa Diba? US or Of Canada course. or Australia. Any day. Oo, As in. ilalaban ko. As in. Hindi magiging Pumunta ganun. kayo dito, tingnan nyo kung anong Correct. meron si Qatar. Hindi siguro magiging ganun yung perspective ko kung hindi ako nagpunta dito. Okay. I feel. Galing. Okay. Question number 3. What would you tell the younger version of yourself? Siguro don't be too hard on yourself. Okay. Kasi masyado, I feel yung inner critic ko masyado siyang harsh. Oh, okay. At least you're self-aware. Now, I Yeah, think now, just yeah. now. Oo, just now. Kahit ngayon minsan parang nakakatch mo pa rin yung sarili mo. You have to be more of a coach rather than Yeah. a critic. Parang ganyan. Yeah. Oh, that's nice. Ikaw. Ako gusto ko hard ako. Yung hard yun.
Okay, final question. When Sige. people hear your story, what do you hope they learn? Not about success, but about life. Ano ba? I hope they learn na it's not all about your achievements. It's not about money, I money, mean, money, it's, money, kasi- money, money. And then, tsaka, it's not all about your achievements. Minsan kasi, parang, pag tinitingnan ka ng tao, more on yung achievements mo yung Kung ano yung nakikita nagawa nila. mo. Oo, nakikita nila. Oo. Pero parang mas beyond, kumbaga parang mas gusto ko yung tingnan nila beyond that. Na, Yeah, the trophies and certificates and Oo. recognition. 'di ba? Parang you lived an honest life with integrity, ganyan. Tsaka mas gusto ko yung mas kilala That's ka nice. bilang parang a good mother, ganyan, a good daughter, ganon. And parang ang dali kasing nilang i-judge ka based on what you achieved eh. Hindi yung The titles. beyond the titles. Kumbaga, Yeah. katulad ng sinabi ko dun sa doctor, parang pag tinistrip mo tayo lahat niyan, parang equal lang naman tayong lahat. So, yun. And I feel na, ano tawag mo dito? Kung ano talaga, ay, parang how you treat other people and how you show them how you care, yun talaga yung maalala nila. Parang mas gusto ko mas maalala nila Kailangan sa ganun. ganun. Kesa dun sa mga achievements mo. Oh. Ayun. That's Yun lang. nice. Yeah. Closing? Medyo mas yung learning ko for this episode kay Miss Ting, talaga siya. Strong person na hindi mo makikita sa Yeah. aura yung Yeah. mga pinagdaanan or More than the kakulitan Oo, sa mga more than previous the- more than the kakulitan, more than the sa mga previous sessions. Hindi ako papakulit. Sabi ko, parang ang seryoso naman talaga. Yes. more than Ano, the achievement deeper niya. deeper Oo, to. more than the achievement niya. Docting. Oo. Yeah. Yun, any parting words, promotion, Yes. Promotions. Ayun, promotion talaga. Ayun, Pluggings. Ayan, support lang natin. Kasi syempre may good friend sa Maharlika Park Restaurant. Ayan, Yes. sa malapit sa The Center. So, punta lang kayo palagi. We have, so everyday open naman siya, I believe, from 10 a.m. to 10 p.m. or hanggat may tao pa dyan. And may buffet kami every Thursday. Yun. Okay. Thursday nights. And then, ano pa ba? Mga orgs mo. JC Organic Barley. Yun. Ayan, JC Premier. Mga orgs, Kababayang Rizalista Incorporated, Qatar Chapter. Iniisip ko. Qatar Eagles Club, Qatar Lady Eagles Club, ano pa ba? Overseas Filipino Investors and Entrepreneurs Movement. Ano pa ba? Girl, sigurado ka, Daming 10 p.m. natutulog ka sa dami ng activities mo. Hindi. Ngayon, I try to really lessen them. Kasi ang hirap din naman na-realize ko, parang ang hirap din naman palagi kang puyat, di ba? Yeah. You can't, nagpa-function ka, pero alam mo yun, syempre, alam Sabaw. mo, at the same time, kahit may mga supplements ka, di ba, kailangan mo pa rin ng tulog. And Okay. then, ano pa ba? Ano pa? Syempre, hi sa anak ko, Engineer Kate, and sa nanay ko. Wow! Sarap, ay engineer Ayun. na siya! O, diba? Saya. And ano pa bang, natin? Ayun lang. ano sabi mo, Kik? Sana may engineer na siya. Ha? Saya, ang saya, may Akala ko engineer sana na may siya. engineer na siya. Ay, pwede! Pwede. Gusto mo ba? Uy, si, Wala akong sinasabi yung pangalan. Wala akong sinasabi. Bahala kayo kung Sino yon? Okay. paisip mo close mo na, naman ako. Kicks. Close. Okay, sige. At 40 and beyond, life is not about having all the answers. It is about knowing yourself better, learning from every chapter, and continuing to become the person you want to be. Yes, she's a nurse, a mother, an entrepreneur, an achiever. But beyond every title is a woman who continues to learn, grow, dream, and rise. Sometimes,
we spit the facts. Sometimes we spill the story. Pero ngayon, we learned that becoming never has an age limit. Yes. Thank you guys. Hope na may matutunan kayo for this episode. O, diba? And see you. Ibang side ni Doc Ting to. Yes. Thank you See you so next. much. See Bye-bye. you. Bye. Diba? Uy, salamat. Nice Salamat.